Isa raw sa mga ikinokonsidera ngayon ni Senadora Amy Marcos ay ang pagsusumite ng preliminary report. Ito nga ay kung wala na siyang makukuhang testigo at hindi nakakailanganin ang pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bilang meron naman ng mga patuloy na lumalapit sa kanya na nananawagan na mapanagot at makasuhan ang mga taong mapapatunayang lumabag sa batas, ay ongoing ang ginagawa nilang paghahanap na resource speaker. Kabilang na nga rito ang paghahanap ng mga former justice at framer ng konstitusyon upang matalakay ang mga detalye tungkol sa international law na tanging ilang expert lang ang may kakayahang ipaliwanag ito. Tuloy-tuloy lang din umano ang paghihintay niya kung merong lilitaw na testigong po pwedeng kuhanan ng mga malalaman na impormasyon tungkol sa naturang issue. Sa kabilang banda, hati naman ang reaksyon ng publiko tungkol sa pagkakaroon ng ikalawa pang pagdinig tungkol dito. Gandang ituloy-tuloy nila yon para malaman kung ano talagang totoo. Siguro tingin ko kailangan ipagpatuloy pa yung hearing para malaman din kung anong nangyayari talaga. Parang biglaan yung huli. Okay na yun kung mag-hearing pa wala namang magagawa Na yung pag-aresto na yun para sa politika lang. Kung magagawa ng second hearing, nandoon na yun. Sabi nga, wala naman tayong karapatan na para i-over yung decision ng ICC. Nandoon na sa Netherlands yun Samantala, sa kabila ng pagkakaiba ng kani-kanilang opinyon, ay isa lang din ang kanilang panalangin. Sana po maayos na lahat kasi mukhang hindi na maganda yung tinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas pagka ayun na napapag-usapang mga senaryo na yan, ma'am. Sa kabila ng pangambang ito, iginiit ni Senate President Cheese Escudero na sa kanyang tansya ay soundproof naman ang ekonomiya ng Pilipinas sa anumang ingay politika. Maaalala, dito nga sa September 23 na muling harap sa ICC si Duterte para sa pre-trial laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Portas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.